Tago! Lord, tama na Lord! Lord! Tama na Lord! Guys, Lord! Lord! Tabang Lord! Lord! Tabang Lord! Lord! Tabang Lord! 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 Tabang! Lord! بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ang tungkol po sa lindol. Alam natin na sunod-sunod po yung lindol po na nangyari po sa bansa natin sa Pilipinas. Pag-usapan natin dito, bakit nga ba may lindol? Pangalawa, ano ang panalangin na binabasa kapag may lindol? Pangatlo, ano ang dapat gawin kapag mayroong lindol? Pang-apat, paano kung nagsasagawa ng sala? Isang uri ng pagsamba. Puputulin ko ba yung sala dahil sa lindol o ipagpapatuloy ko yung sala? So, ilan lang ito sa mga pag-uusapan natin. Una, bakit nga ba may lindol? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung lumikha sa lindol. Siya yung nagmamayari ng lindol. Siya yung nagpapadala ng lindol. At walang sino man ang nakakaalam saan niya ito ipapadala, saan siya magpapalindol, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. At kabilang ito sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa kanyang mga ayat o mga tanda sa pagiging dakila at makapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ito ipapadala ng Allah sa isang lugar maliban sa dalawa lang. Either na ito ay babala dahil sa dumadami na po yung kasalanan sa lugar na yan, dumadami na po yung sumasamba maliban sa Allah, o kaya ay parusa sa mga tao sa lugar na yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Hindi namin ipinadala ang mga tanda maliban bilang babala sa mga tao. Binibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng babala na dumadami na po yung kasalanan, dumadami na po yung sumasamba maliban sa Kanya, marami na po yung nakakalimot, marami na po yung hindi nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasilaw na po ng mundo ng kasalanan. So, nagpapadala ng Allah ng lindol, tsunami, baha, pagputok ng bulkan, bagyo. Ipinapadala ito ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kasalanan na marami na po sa lugar na yan. Sabi pa ng Allah sa ibang aya, ma asabakum min musibatin pabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Walang tumatama sa inyo na sakuna, lindol, baha, tsunami, bagyo, maliban sa mga kasalanan na nagawa ninyo. Wa ya'fu an katsir, at nagpapatawad pa rin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming kasalanan natin. Sa ibang aya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr. Lumitaw ang mga sakuna, mga sakit, tsunami, baha, bagyo, lindol, COVID sa kalupaan at sa karagatan. Lumalabas ang mga sakuna dyan. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, dahil sa kasalanan nagagawa ng mga tao. Liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, upang iparamdam sa kanila ng Allah ang ilan sa mga kasalanan na gawa nila, la'allahum yarji'un, upang sa ganun sila ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay magbalik loob. Itigil ang pagtatambal sa Kanya, ang pagsamba maliban sa Kanya, ang paggawa ng kasalanan, itigil. So, isa sa dahilan ng pagpapadala ng bagyo ay din sa kasalanan, at upang ipadala ang parusa sa mga tao na sa lugar na hindi na marunong magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, mayroon bang dua na binabasa dito? Ilan sa sinabi ng ating mga ulama, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pag nakakita siya ng narinig niya yung kulog, yung kidlat, binabasa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At sabi rin ng ating mga ulama, pwedeng basahin ang dua na to.
Allahumma la taqtulna bighadabik wa la tahlikna bi'adhabik. Ya Allah, wag mong kunin ya Allah ang buhay ko dahil sa galit mo. Wag, kung inihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na wag matapos yung buhay natin dahil sa nagpadala siya ng parusa o babala sa atin dahil sa galit niya. At wag mo kami ya Allah ipahamak dahil sa iyong parusa. So, ito yung sinabi ng ating mga ulama na dua. Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tahlikna bi adhabik wa afina qabla dhalik. At patawarin mo kami Allah bago pa dumating yan. Wa afina qabla dhalik. At kabilang sa pangalawang dua na pwede natin basahin dito, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. O Allah, humihingi ako sa iyo ya Allah sa kabutihan na sa pagpapadala nito at kabutihan na napapaloob dito at kabutihan sa dahilan kung bakit ito'y pinadala. At nagpapakup-kup din ako ya Allah mula sa kasamaan nito at kasamaan na napapaloob dito at sa kasamaan kung bakit pinadala ito. At pwede rin na idua natin, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Ya Allah, humihiling ako sa iyo ya Allah, napatawarin mo ang lahat ng kasalanan ko at ilayo mo ako sa anumang kapahamakan, sakit man yan o parusa o pagsubok o babala sa o anumang sakuna dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. So, kabilang sa mga may inam na gagawin natin kapag may mga ganitong sakuna, lindol, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytum dhalika fafza'u ila dhikrillah wa du'aihi wa istighfarihi. Ang sunnah, umalala ka sa Allah, dalasan mo yung pag-alala sa kanya, pag-dhikr, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, mag-dua, magsagawa ng sala, at dalasan din ang pagbibigay ng sadaka. Dalasan natin ang pagbibigay ng sadaka, tulong sa kapwa, kawang gawa. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Upang makuha natin ang habag at awa ng Allah, magsadaka ka. Dahil kung kahabagan mo yung mga tao, yung mga miskin, yung mga mahihirap, yung mga pulubi, kahabagan ka rin ng Allah. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata latutfi'u ghadabar rabb. Katotohanan na ang pagbibigay ng sadaka ay nagpapawi sa galit ng Allah. So dalasan mo yung pagsadaka pag nangyari ito. Mamigay ka, tumulong ka para hindi na ito maulit sa lugar mo. At panghuli, paano kung habang nagsasagawa ng sala, anong gagawin? Puputulin mo yung sala, pagpapatuloy. Siyempre, kapag delikado na po, buhay na po yung nakataya, iligtas po natin ang sarili natin. Dapat sa imam, putulin yung sala. Utusan yung mga ma'mum na lumabas sa gusali at pumunta sa ligtas na lugar. Ang original lang sala, hindi pwedeng putulin. Pero kung nandyan yung panganib na yung buhay natin, delikado na yung buhay natin, puputulin natin ang sala. Kasi ang buhay natin, hindi na mapalitan. Pero yung sala, pwede natin palitan after nun. Huwag mong ituloy. Kung sakaling delikado na po yung buhay natin, iligtas mo muna yung sarili mo. At huwag tayong gagawa ng mga bagay na bid'ah, yung magpapatugtog ka ng kaldero, ng mga bakal. Instead na matatanggal ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na itutuloy ng Allah yung pagpapadala ng lindulan ng mga sakuna, mas lalong magpapadala ang Allah uli. Kasi instead na malala ka sa kanya, magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagpatugtog ka pa ng kaldero o anumang mga gawain, mga bid'a o mga pagtatambal. So umalala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, dalasan natin ang pagdua, gumawa tayo ng mga sunan ng sala, dalasan natin ang paghingi ng kapatawaran sa Allah at magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag dumami na po yung parusa sa lugar na yan, gusto ng Allah ay makalala tayo sa kanya, kaya nagpapadala siya ng tsunami, ng baha, ng bagyo, ng lindol. Naway dalasan natin ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagbabalik sa loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, at naway huwag niyang kunin ang buhay natin maliban tayo ay nasa kalagayan na tayo Muslim at mananampalataya at hindi gumagawa ng kasalanan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.